Mapagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ang date of retirement. Marami po kasing mga SSS members ang nagtatanong po kung ano ba ang kanilang magiging date of retirement kapag sila po ay mag-a-apply na ng retirement benefit. So mahalaga po na malaman natin kung ano po yung date of retirement ninyo. Para sa gayon, kung kayo ay magre-retire na o magpa-file po kayo ng retirement benefit, alam po ninyo kung kailan po kayo pwedeng mag-file ng benefit na ito. Paano ba malalaman ng isang miyembro ang date of retirement niya? O ano ba yung dapat na magiging date of retirement mo? So ito po ang ating aalamin ngayon. So ayon po kay SSS, narito po ang date of retirement. So malalaman po ninyo ang inyong date of retirement sa mga sumusunod. Meron po tayong 4 po na pagbabasihan dito. Unang-una po yung date of separation from employment. If already 60 to 64 years old. Kapag po kayo ay 60 to 64 years old at na-separate na po sa work. Like for example, ang date of separation po ninyo ay October 20, 2025. Yan po ang magiging date of retirement po ninyo. Pangalawa po, no? Yung 60th birthday if already separated. Kung separate na din po kayo sa work at isa pong reference na magiging date of retirement po ninyo, yung mismong birth date po ninyo na kung kailan po kayo nag-60 years old. 60 years old na po kayo sa buwan na September 1, 2025, yun na po ang magiging date of retirement po ninyo. Yung pangatlo po, yung 65th birthday regardless of employment status. So, ibig pong sabihin, yan po ay compulsory retirement. Kahit nagtatrabaho ka pa, basta umabot ka na po sa edad na 65, pwede ka na pong mag-retire. Ibig pong sabihin, yung 65th birthday po ninyo, like sa April 1, 2025, doon po kayo nag-65 years old. Magiging date of retirement po ninyo ay April 1, 2025. Kung kailan po kayo naging 65 years old. Ang pang-apat po, yung a month after the semester of 120th or 120 contribution. Paano naman po ito? Ang isang taon po, like this year, from January 2025 hanggang December 2025, isang buong taon po yan. Ang isang buong taon po ay may 2 semester. So, unang semester at saka pangalawang semester. Yung unang semester po, meron po siyang 6 na buwan. Ito po ay included ay yung January, February, March, April, May, June. Yan po ang unang semester. Yung pangalawang semester po, July, August, September, October, November, December. So, sa isang taon po, may 2 semester. At bawat semester, meron pong 6 na buwan. Tig-6 na buwan. So, para po makumpleto yung isang taon. Ngayon po, kung kayo po ay nakumpleto na ninyo ang 120 months contribution po ninyo kay SSS sa month po ng October. So, anong semester po kayo kabilang? So, kabilang po kayo sa second semester po. Ito po yung mga buwan na kabilang yung July, August, September, October, November, December. So, kung ang inyo kung nakumpleto po ninyo yung 120 months na contribution kay SSS sa buwan po ng October, ang magiging date of retirement po ninyo, hindi po yung October 2025 kung kailan po ninyo nabuo ang 120 months contribution. So, hindi po yon. Ngayon, ang magiging date of retirement po ninyo, it is a month after
the semester of 120. Ano po ba yung month after the semester of 120 contribution? Since kayo po, nakumpleto po ninyo yung 120 months contribution ng October, so a month po pagkatapos ng semester, ano po yun? Yun po ay ang January. Ang magiging date of contingency po ninyo noon ay January 2026. So, yun po ang magiging date of contingency po ninyo. Ng a month after po ng semester of 120 contribution sa SSS. So, sana po manaliwanagan po kayo sa ating topic ngayong araw. Yan lamang po ang ating information ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.